Anong last topic niya? Kanina pa ito naka-live 8 hours ago. Napatay na impeachment, sarado sa Senado, itutuloy ang Quadcom, mas maraming baho ni Sara Duterte. Tapos yung isa, Marcos hinayaang mamatay ang impeachment. Ano pa yung iba? Napatay na impeachment. Ito, wala namang impeachment case pwedeng ma-file kay Sara sa 2026. Wala nang impeachment case ang pwedeng ma-file kay Sara sa 2026. Supreme Court tiniyak ang alin? Tiniyak na imposible na itong gawin. Really? Pero question mark kay Adolf Ascuña yung kanyang Really? May Adolf, yun sana tatapik sana natin si Associate Justice Adolf. Meron akong kwan may link ako nito. Introducing the new Isuzu Mu-X. Take the lead. Sige, Badcaster, pasok. Pasok, Badcaster. Sa mga bagong pasok guys, shoutout sa ating 200 viewers. Sa mga hindi pa nag-like, like, and subscribe. Alright, here we go. Sige. Buenas tardes. Tardes, damas y caballeros. Marami sa inyo dito sa Vlogcaster Channel tuwing may vlog tayo ukol dito sa pagpatay sa impeachment complaint. Marami sa inyo sinasabi okay lang yan, Vad. 6 months away na lang. 6 months Pwede na naman tayo mag-file ng panibagong impeachment complaint. O kumbaga, see you in 2026. Pero I hate to burst your bubble. Mukhang wala na pong impeachment complaint na pwede ma-file kay Sara Duterte. Not only Sara Duterte, wala na rin po impeachment complaint pwede ma-file sa presidente or kung hindi man si President Bongbong Marcos, the next president in 2028, kung abusado, wala na rin impeachment complaint pwede ma-file sa kanya. Wala na rin impeachment complaint pwede ma-file sa Supreme Court Justices. Tulad yung nangyari kay Corona at Chief Justice Sereno. At wala na rin impeachment complaint pwede ma-file sa abusadong ombudsman. Tulad yung nangyari kay Merceditas Gutierrez sa Pinoy administration. At iba pang lusot na ang iba pang mga impeachable officers sa bansa. Yung mga constitutional offices ang tawag nila. Ito ay dahil sa decision na sa ruling ng Supreme Court na dapat sana hindi sinunod para ipakita na crazy ruling talaga ito. At dahil dito sa ruling ng Supreme Court, mahirap na po, madali nang isabotahe ang impeachment complaint. Biro nyo, meron dito sa ruling ng Supreme Court, nag-set parang nawala tayo. So meron dito sa ruling ng ang Supreme Court nag-set ng 7 guidelines or 7 conditions para susunod. Mukhang alam na natin kung bakit yun. Kasi nga mas pinahirapan nila. Ito yung diniscuss ni Attorney Recto before. 2 weeks ago pa na natin pinag-uusapan to. Yung 7 na mga bago, di ba? Inisa-isa nga ni Cayetano kahapon, di ba? Mahirap ba? Ito naman si Marcoleta, oo lang ng oo, di ba? Kundi lang, parang scripted di ba? Napag-usapan na yung gagawin doon. Parang ng kamote talaga. Sige talay, Bad. Ng House of Representatives para gawin na lehitimo yung pag-file ng impeachment complaint. At kasama na dito yung dapat sabihin ng lahat ng 300 congressman na nabigyan sila ng kopya. At dapat rin sabihin ng mga congressmen whether sinuporta nila ang impeachment complaint o hindi, na binasa na nila ito. So, ibig sabihin, hindi na yung pwede mangyari yung ginawa ni Manny Villar noon, na sa prayer pa lang, in-endorse na yung complaint laban kay Joseph Estrada former President Joseph Estrada sa Senado. We call this decision and conditions crazy dahil hindi naman kailangan basahin ng mga congressman yung lahat ng articles of impeachment. Dinidiscuss na yan, ilan buwan na yan dinidiscuss ng Quadcom, ng Committee on Good Government and
and public accountability. Ilang buwan na yan dinidiscuss. Bobo na talaga yung mga kongresista na hindi pa alam yung mga articles of impeachment. At meron pang kondisyones sa Supreme Court na dapat yung mga kongresista ay sasabihin na intindihan namin. Ibig sabihin, yung excuse kahapon ni Marcoleta, Senator Marcoleta, na sinasabi pati siya hindi binigyan ng kopya, kahit binigyan ng kopya, yun lang, isa lang magsabi na hindi siya nabigyan ng kopya, patay na yung impeachment complaint. At isa lang nagsabi na bobo talaga siya, hindi niya naintindihan yung articles of impeachment, hindi siya marunong magbasa. O kahit marunong siya magbasa, hindi pa rin niya maintindihan, patay na yung article of impeachment. So kung ganyan, dahil yung mga Supreme Court justices rin ay takot rin ma-impeach sila dahil meron rin mga katiwalian iilan sa kanila. So nilagay nila ng itong mga imposible at nakakatuwa mga kondisyones para tiyakin hindi sila ma-impeach. Kumbaga self-serving ang desisyon nila. They are not only protecting Sara but they are protecting themselves. Kaya dahil dito yung mga sa inyo sinasabi na see you next year, wala na. Malabo na yan. Ang last dice na lang natin, tulad sinasabi ni Bochog, yung arrest warrant ng ICC. Pero kahit pa na-aresto, sabihin natin Bochog, na-aresto si Sara Duterte, pero sira na once and for all yung impeachment system ng bansa, yung impeachment process. Hindi lang yan. Ang sinabi nito si former Associate Justice Adolf Ascuna. At hindi lang yan, sinabi niya sumobra rin yung Supreme Court dahil sila sana ang gagawin nila i-interpret lang yung batas. Pero ang ginawa nila, nagdagdag sila ng batas. Nagdagdag sila ng guideline. Na sa English ay sinasabi nila overreach. Kung baga sa atin, nagtumbling-tumbling talaga para lang tulungan si Sara at tulungan. Actually, hindi lang nagdagdag. Binago talaga. Kasi pag sinabing initiate dati yung mga previous, sabi nga, pag sinabing initiate, kailangan na-file and referred. Ngayon, pag na-file na, kasama na yun sa bilang. Yun yung tapos hindi pa yan. In-apply ka. Pero sige. Version to ni Vodcaster. O sige, tuloy. Yung mga sarili nila. Kasi from now on, wala na rin Chief Justice or Justices ang pwede ma-impeach. Pero Vad, sabi ni ko, tinanong niya si Marcoleta kapon itong si Cayetano, mahirap pa ba mag-impeach? Sabi niya, pinahirap pa. Hindi naman, di ba? Sundin niyo lang yung proseso. Putrakis, pinapaikot pa rin ni Cayetano. Pinahirapan nga, di ba? Anak naman ng kamote. Kino-convince niya yung mga tao tsaka doon sa Senado kahapon na hindi naman mahirap, di ba? Wala namang nagbago. Tragis kayo. Pinagloloko talagang orchestrated talaga, ma'am. No, kitang-kita. Pinipilit nilang kumbinsin yung tao na wala namang kahirap-hirap mag-impeach. Sundan nyo lang yung proseso. Pinahirapan yung proseso eh. Sige, tuloy. Dito sa ruling na ito. So tingnan nyo, sinira talaga nila ang impeachment process. So panoorin natin itong interview ni Justice Ascuna sa ANC. And thank you ANC for this video. Okay, now do you believe there are infirmities in the decision of the Supreme Court? Did the Supreme Court overstep? And if it did, be specific. Yes, the Supreme Court does not have the power to write the rules that will govern impeachment. It can only interpret the provisions of the Constitution. So yun, dating justice na sinasabi, wala silang right to make guidelines. They only have the right to interpret the law. Pero this time, gumawa sila ng guideline. Naglabas sila ng 7 guidelines making it impossible for an impeachment complaint to be filed. Ibig sabihin, lusot na si Sara. Lusot na si Sara sa 2026. Lusot na si Sara sa 2027. At lusot na si Sara sa 2028. Kasi isa lang kaalyado na sasabihin, hindi ko talaga naintindihan yan. Article of impeachment. Wala na, sira na. Tulad yung sinasabi ni Marcoleta kahapon. Hindi daw siya nakatanggap ng kopya ng impeachment. Kahit siguro totoo, hindi naman totoo. Baka natanggap siya. Ngayon lang niya sinasabi, hindi niya natanggap. So, panoorin natin ito. Are already
specifying the rules. For instance, in the Francisco versus House of Representatives case, the Supreme Court interpreted the word initiate proceedings. And that's a provision of the Constitution. It did not introduce new and different rules to be followed by Congress. It merely interpreted the Constitution. In this present case, however, in my view, the Supreme Court went beyond mere interpretation and proceeded to impose its own set of rules to be followed in impeachment proceedings. But Gumawa sila ng sarili nilang rules just to protect Sara. And mind you, constitutional expert rin yan kasama sa mga framers ng Constitution. Congress by the House, I believe that that is beyond its powers of interpretation. Justice, can you be specific on what the Supreme Court has added or imposed based on the decision? Yes, the 7-point regulation that has to be observed now by the House when it chooses the second mode of impeachment, that is by direct voting of 1/3. The decision of the Supreme Court requires the House in that case to follow a set of 7 rules, which includes notice and hearing and attaching the evidence and proof that each and every representative read the articles and also understood it, read the evidence and understood it. It's a comprehension test, which is an insult to the minds of the legislators actually. That is presumed. You don't have to prove it that you understood the articles. Anyway, that's what the Supreme Court would require of our legislators in future impeachment cases. To my view, this is overstepping the bounds of the Constitution. Moreover, these so-called due process rules are not applicable at this stage of the proceedings because this is initial only. It's not yet the trial. And therefore, Sabi niya, hindi lang yung problema yung kailangan lahat sabihin na bigyan ng kopya, lahat sabihin na naintindihan. Sabi rin niya, hindi rin kailangan na i-require, i-submit na yung mga truckload ng mga ebidensya. Kasi initial lang man ito, magsasubmit ng ebidensya doon na sa trial. Ganun rin naman sa ordinary case, mag-file ka ng kaso, hindi na kailangan i-submit mo na yung mga gabundok na ebidensya. Isa-submit mo during the trial na. So nakikita talaga natin, nag-tumbling talaga ang Supreme Court para maglagay talaga ng mga obstacles. Para from here on, wala na pwede mag-file ng impeachment complaint. Kung magpa-file man, madali lang siyang patayin. At papatayin niya ni Sara in 2026, 2027, and 2028. Yan lang gagawin ni Sara. Wala na. Lusot na. Eh kung mag-decide yung ICC, hindi sila maglalabas ng arrest warrant ni Sara, wala na. Tatagbo na yan as presidente at manalo yan. Wala na tayo, patay na tayo. Patay ng Pilipinas. Patay na Pilipinas. House is not obliged to observe these rules. Good evening, Norma. You after the Supreme Court decision, will it be harder now to impeach impeachable officials? Yes. Definitely, Karen. It will be Definitely. harder because you have to prove not only those 1/3 who voted in favor of the complaint, but each and everyone, all 300 of them, must show that they understood the complaint, they understood the evidence. So it gives also a power on any single representative to sabotage the whole process by saying, I did not understand, I did not read, I could not see. And so it is, to me, undoable. So sabi niya, dahil dito sa requirement na ito ng Supreme Court, kahit isa lang kongresista na allied ni Sara Duterte, ang sasabihin, okay, natanggap ko ng kopya, o pwede rin siya magsinungaling, wala ako natanggap na kopya. Kung natanggap sa ng kopya, pwede niya sabihin, hindi ko yan naintindihan. Kahit anong paggagawin ko, hindi ko pa rin naintindihan. At sasabihin niya, pupunta siya sa Supreme Court, nabasa ko yan, hindi ko talaga maintindihan, hindi talaga kasi syempre kung bias ka, hindi mo talaga maintindihan, hindi talaga makapasok sa isip ko. Wala na, patay na. Yan ang sinasabi ni Justice Adolf Ascuna. Madali na ang isabotahe. Kaya pabor na pabor talaga yung decision ng Supreme Court. Kaya mag-ingay talaga tayo. Dapat talaga i-revisit or dapat ibawiin ng Supreme Court. Andyan pa naman yan, naka-MR. I-like nyo itong vlog, i-share nyo itong vlog.
para mapunta ito sa inbox ng mga kababayan natin. At magsama-sama tayo mag-ingay, magdasal. Baka ma-reverse pa yung MR ng Supreme Court. Sinabi naman ng Senado, kasi naka-archive yan, kung nag-reverse ng Supreme Court ang decision, ituloy nila. Bumalik sila, i-discuss nila ulit yung impeachment issue, and then mag-decide sila to proceed with the trial. Pero kung siyempre, kung hindi pagbigyan yung MR, kung itapon yung MR at boboto pa rin sila pabor, suporta in affirming their decision, siyempre patay, wala na talagang buhay ang impeachment. Pero ngayon, baka may konti, although bihira mag-reverse ng unanimous ruling ang SC, pero malay natin. So panoorin natin ito. Kakalungkot, no? Ibig sabihin, last impeachment na pala yun. Yung pala impeachment kay ano bang last? Kay Corona ata yun ang pala ang last. O kay Sara. Yung pala kay Sara ang last. Wala na pala pwede ma-impeach na official dito. Kasi dyan pa lang sa House, patay na yan. Kasi kailangan sabihin na intindihan niya. Isa lang sasabihin niya, hindi ko naintindihan. Patay na ang impeachment. But obliged to observe these rules. Because I want to ask you, after the Supreme Court decision, will it be harder now to impeach impeachable officials? Definitely, Karen, it will be harder because you have to prove not only those 1/3 who voted in favor of the complaint, but each and everyone, all 300 of them, must show that they understood the complaint, they understood the evidence. So it gives also a power on any single representative to sabotage the whole process by saying, I did not understand, I did not read, I could not see. And so it is, to me, undoable requirement. It will make filing a complaint under the second mode of the Constitution practically impossible. Now, that's a very good point that you just made there. Number two, and what about attaching the evidence? Shouldn't the presentation of the evidence and the defense being heard be in the impeachment court? Because that's when you convene as a court, right? The House impeaches, but they don't acquit or convict. They don't make a judgment about you. In effect, the House is just saying there's probable cause. Tama? Yes, tama yan, Karen. The House should not be the one to try the case. That's the prerogative of the Senate. And the Senate is still to act in this case. It is still at the level of the House. The plenary is not required to hold the hearing, and it's practically a trial, which the new regulations to be followed according to the Supreme Court decision requires the House plenary to practically hold the trial before sending the articles to the Senate. All right. Now, Senate President, Tingnan niyo talaga gaano kabobohan itong ruling, ha. Ang House mag-file lang. Yan ang sinasabi ng Constitution na partly ginawa ni Ascuna, kasama siya sa mga framers of the Constitution. I-file lang ng House kung may grounds, kung may ebidensya. And then i-inform ang Senate, ang mag-inform. Kung natanggap ng Senate, sila mag-inform sa, let's say this case kay Sara, na meron na file na kaso sa'yo, at sila mag-require na mag-present ng ebidensya ang prosecution. Pero ang ginawa so in short, sa kanila ang trial, pero ang ginawa ng Supreme Court, ang trial magsimula na sa House of Representatives dahil dapat i-inform nila si Sara, magbigay na sila ng ebidensya. mag-submit na sila ng mga resibo para makita ni Sara. Trial na yun. Dapat yun sa sa Senado. Sa Senate of the Philippines. Yeah, so Senate Court. yung katangahan ginawa ng Supreme Court, ha? Matragis ka naman. Katangahan talaga. Sir Bad. Grabe ka naman. Baka magalit yung Supreme Court. Ikaw din, Sir Bad. Wag mo ko damay dyan. Parang ginawa talagang imposible na talaga. Pwede pa man ma-file ng impeachment complaint kahit kanino pa man. And we're not talking about this time lang, about kay Sara, but for future abusive president. So in short, parang na-shield na nila ito mga impeachable officials from
impeachment at simula ngayon kahit sino man impeachable officials pwede na magnakaw, pumatay, manloko, lahat nagagawin na kahit labag sa batas. At pwede lang siya kasuhan kasi hindi na siya pwede ma-impeach, pwede lang siya kasuhan after na step down siya sa termino sa pwesto niya. After natapos na yung termino niya. By that time, baka wala na siya sa bansa, baka tumakbo na siya kasama yung ninakawan niya na pera. So, yun nga ang purpose sana ng sabi ni Ardian, so bad, pwede na direct charge ng ombudsman. Walang power ang ombudsman sa impeachable official. Kaya nga meron tayo impeachment process dahil hindi sila pwede kasuhan ng anuman korte. Pwede sila matanggal at makasuhan sa impeachment court lang talaga diyan sa Senado. So, kung hindi kaya sila tanggalin para mapigil yung mga pagnanakaw nila, kung hindi sila kaya tanggalin by impeachment, wala, matatapos, pwede lang sila kasuhan ng either plunder o kaya anti-graft after na natapos nila yung termino nila. After na. So, this is very dangerous, very dangerous. Kaya dapat talaga, hindi natin dapat hayaan na hindi bawiin ng Supreme Court yung decision nila, dapat bawiin talaga yan. Ito yung sinasabi ni Risa Ontiveros, na kahit nirespeto natin ang ruling ng Supreme Court, pero kung hindi naman tayo dapat maging bulag. Kung mali-mali naman ito, dapat hindi rin natin sundin ito. O kaya questionin naman natin ito. So, sayang. So, yun sa inyo na sinasabi, sige ba't, makita na lang tayo sa February 6, 2026. Wag na, wala na yun. No chance na yun. At parang itong ruling na ito, hindi lang ito in-encourage si Sara magnakaw, kundi lahat pa ng mga impeachable officials. Everybody happy na sila. Pwede na magnakaw ang lahat. So grabe talaga. Grabe talaga. So we will be keeping watch on this issue, on this development, and we will be bringing them to you. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog, and see you in my next vlog. Yun. Salamat, Sir Bad. Grabe, no, Absat, no? Actually, nakuha na yan ni Attorney Recto, Absat. Pati ako, ilabes ko na rin sinasabi yan with the previous vlogs natin na mas pinahirapan talaga. Tsaka kitang-kita naman natin, di ba? Pero sila kaya binabalik, tinitwist nila, hindi naman mahirap di ba? Mahirap ang sumunod. Kita nyo, galing na kay Associate Justice Senior Adolf Ascuña na mismo gumawa ng Article 11 sa 4th tweet na yan, no? Kaya talagang papahirapan talaga nila. Pero tingnan natin, Ma'am Sat, kasi wala pa namang decision ang Supreme Court kung babalik rin ba nila yung kanilang decision or what. Although nangyari na, not only once, pero twice, baka nga 3 beses pa, hindi lang nare-research. Pero so far, 2 po ang nabanggit ni Senator Risa kahapon na sinupalpalan niya sa muka itong si Barcoleta. So, ayan o, Absat, medyo sana nag-enjoy tayo, no, sa mga ating mga speaker, lalo na si Attorney Recto, nakatatlong topic tayo sa kanya, tsaka itong kay Sir Bad. So, 4 ang ating subtopic. Maliban dito sa ating rest back ng House, no, talagang sumagot itong si House Speaker, di ba? Sa ginawa. Akala nyo lang yun, pumumuliti ka. Kayo lang nagsasabi niyan. Hindi. Accountability ang hinahanap ng taong bayan. Diba? Kayo kasi, pinoprotektahan nyo yung mga halatado. Masyado yung mga pinoprotektahan nyo. Ay, pati pala si Bato. pang-5 pala si Bato. Naka po. Siya, Babsat, it's already 10:15. Naka 2 hours, mahigit 2 hours na tayo. 2 hours, 6 minutes. So, maraming salamat po. Again, kamustahin ko naman aking mga moderators na lagi nandiyan na sumusuporta kay Maestro, especially kay End Time Rapture, Ryan Conese, Joel Serafors, Naomi Chin, Zoe, Norma Potot, sino pa ba? Ice Rain, mega love shout out, sino pa ba? Sir Leonardo Ansag, Mabel Kinjo, Elma Roma Meliton, Pretty J from Japan, Jerome Georina, Saints, sino pa ba? At sa lahat po ng mga silent viewers, Kaloya Lily Trinidad, Zeno, at sa lahat po. Okay, maraming salamat po. Nag-stay kayo kahit ganito nakalate. So maraming salamat, Mabsat. Bukas si Maxi din. Shout out sa Maxi ulit. So maraming salamat, Mabsat. Sana nag-enjoy tayo, no?
Pasensya na kahapon, mabsat na natulugan ko kayo kasi nga, pero nyo, 4 hours ako nakatutok sa inyo sa school. Nasa school ako kahapon, di ba? As in, kahit na, nagpapa-group activity lang ako sa school. Kasi nga, parang practice nila para sa exam nila kanina. Yun. So, nangyari, di tutok tayo, almost 4.5 hours. Tapos after nun, pag uwi ko, nagre-live tayo doon sa sagot nila, sagot ng mga kwan. Pag i-explain nila sa kanilang mga yes or no nila, di ba? Kaso nga lang, na sobrang pagising ko, 8 hours na naka-live. 8 hours. But anyways, maraming salamat sa again. Good evening po sa lahat. Thank you very much. Hanggang sa muli, Maestro Paul is signing on po.